Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. He said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There once was a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Almost mag-isang taon na tayo sa pandemic na ito. At alam po natin na wala pa talagang sure na cure o na vaccine hanggang ngayon. Lahat experiment pa. Kaya ang buhay natin, parang sabi natin pahirap na pahirap. Walang trabaho, limited ang galaw, hindi makaalis ng bahay. Ang mga senior citizens natin, nakukulong. Buti ngayon, binigyan na ng pagkakataon hanggang 65. Yung mga kabataan, naghihirap sa kanilang pag-aaral. Ang mga nanay nag-aaral muli sa pamagitan ng pagtuturo sa kanilang mga anak ngayon. Parang hindi na sapat ang kinikita at yung iba wala nang kinikita. But then, we do not lose hope. Tayo mga Pilipino ay may paraan upang mabuhay. Kaya kung napapansin nyo, bumabalik tayo sa lupa. We try to return to Mother Earth in order to survive. Paano? Anong ginagawa naman ngayon ng karamihan? Plantitos, plantitas, di ba? So we try to plant. We try to return to Mother Earth, to the plants. Dahil alam po natin na sa pamamagitan nito, makatulong sa ating buhay for our survival. You can just imagine kung wala yung mga malunggay sa mga fences natin, kung wala yung mga sitaw, kung wala yung mga ibang gulay na
tumutubo lamang na hindi natin pinapansin noon. Ngayon, halos maubos na yung dahon. At bakit? Dahil nakikita natin ang halaga nila na sa ating pagkawala ng trabaho, sa ating pagkawala ng kita, hindi pala tayo magugutom kung bumalik tayo sa Mother Earth, sa produce ng Mother Earth. Kaya nakakatuwa actually yung mga ginagawa ng ibang tao. Nawala na silang trabaho, pero because of their creativeness, nagkaroon ng mga plantito at plantita. At maganda. Ako nagagandahan ako dahil bumabalik tayo sa lupa. Hinahawakan natin muli ang lupa. At para sa akin, very meaningful yan. Bumabalik tayo sa lupa dahil galing tayo sa lupa. At alam po natin na ang buhay natin na galing sa lupa, ang lupa din ang siyang bubuhay muli sa atin. Na kaya kapag maging productive tayo sa pamamagitan ng ating pagpakumbaba sa paghawak uli ng dumi ng lupa, sa pamamagitan ng pagtanim sa inihanda ng ating Panginoon bago tayo ginawa. Remember, God made or created first the plants before the creation of man. Doon, inihanda na ng Diyos. Ang kailangan lamang natin ay bumaba muli sa ating pagkatao. Gisingin natin ang ating pagkatao na tayo mga tao ay ginawa ng Diyos at pinaghandaan ng Diyos upang mabuhay. Sa panahon nito, makikita natin sa loob ng bahay may mga tanim, lalong-lalo na yung mga may tiyaga na magtanim. Yung mga halaman na hindi pinapansin noon ay naging dekorasyon, nagpaganda ng ating paligid sa harap ng bahay, sa loob ng bahay, at nakadagdag pa ng oxygen, sabi nga nila. At hindi lamang yun. Hindi lamang nagpaganda ng bahay, nagwawala yung mga stress. Yung iba, naging negosyo. Nagkaroon ng kita. So, we survive. And that is because we made ourselves fruitful once again. Ito lang naman ang inaasahan ng Diyos sa atin na maging fruitful. At ang ating pagiging fruitful ay sa pamamagitan ng ating tiyaga, ng ating mga sarili. We cannot be fruitful blaming other people of what had happened or what is happening now. We cannot blame other people kung bakit nawawala tayo ng trabaho. We cannot just blame other people. Bakit nagkaroon ng virus? To the extent that some of us might be blaming God. Bakit nagkaganito? At para sa akin, iisa lamang ang rason. We cannot blame anybody except ourselves. We're too much absorbed of the things of the world. So ang gusto lamang ng Diyos na bumaba muli tayo. Gusto lamang ng Diyos na balikan natin ang ating pinanggalingan. Kaya sa ating Ebanghelyo, nakita ng may-ari ng lupa na ang isang kahoy, fig tree,
For 3 years na observe niya na walang bunga. What is the use? Sayang lang yung lupa na inoccupy niyan. Kaya ang instructions, cut it down. But there was somebody who intercede. Give me a chance. I will cultivate the ground. I will fertilize the ground. Mga kapatid, sa palagay nyo, sa buhay natin, lalong-lalo na for how many years that we had not been fruitful in the eyes of God, sino kaya ang makatulong sa atin? Sino kaya ang mag-fertilize ng ating tinatayuan, ng ating buhay dito sa mundo? May nanay tayo. At alam po natin, ang mga nanay ay hindi pabaya sa kanilang mga anak. Here in Manawag, we have Apo Baket. And in our opening prayers, we ask pardon from God through the intercession of Mary of whatever things that we left behind, that we have not done sa mga kasalanan natin. Para sa akin, ito na ang tao na asking God to give us chance in order to be fertilized by prayers, by sacrifices. Maniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagdarasal ng ating mahal na ina. Walang ibang makatulong nito except ourselves, except our faith, our belief, our trust, our hope, our great faith to God, and most especially to our Blessed Mother. Panahon na balikan natin ang ating mga gawain. Panahon na tingnan natin ang ating produkto dito sa mundo. Are we still productive with what we are doing? If not, then let us look down with humility that God will help us once again realize that God had made us out of the soil, out of the earth, and let us return, cultivating the earth, fertilizing the earth by means of our humility.